Minister pinabulaan ng ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Iran. Iran muling nagpakawala ng missile attack sa Israel. Airspace ng Qatar muling binuksan matapos ang pag-atake ng Iran sa US base. Isang overseas Filipino workers na una ng pinababa ng eroplano matapos isara ang Qatari airspace, papauwi na ng Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers. Department of Transportation tiniyak na makatatanggap din ng fuel subsidy ang mga PUB driver at operator na hindi nakasama sa franchise consolidation. Mga kwalipikadong mangingisda at magsasaka makatatanggap din ng subsidiya mula sa pamahalaan. Forces of the Philippines handang tumulong sa repatriation ng mga Pilipino sa Middle East sakaling lumala pa ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran. At House Prosecution Panel pinag-aaralan na ang itutugon sa impeachment reply ni Vice President Sara Duterte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tinayak ngayon ng Department of Transportation na mabibigyan din ng fuel subsidy kahit ang mga driver at operator na hindi nakasama sa franchise consolidation. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi nito na inihahanda na ng pamahalaan ng fuel subsidy kung saan nais nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging inklusibo para sa lahat ng apektadong sektor ang programa. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DOTR at LTFRB sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver at operator. Inaasahan namang ilalabas ang subsidiya sa lalong madaling panahon. Tiniyak ng Department of Agriculture na makatatanggap ng fuel assistance ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng 2025 budget ay may naka-allocate na 150 million pesos na fuel subsidy kung saan bibigyan ng tig 75 million pesos ang mga nasa agriculture at fishery sector. Ilalabas ang naturang pondo kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang ito sa mga hakbang ng ahensya upang mapagaan ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Nag-anunsyo ang mga kumpanya ng langis na 2 beses silang magtataas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong linggo dahil sa epekto ng tensyon sa Middle East. Mula ngayong Martes, June 24, magtataas ng 1 peso and 75 centavos ang kada litro sa gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene ang Caltex, Petron, Sea Oil at Shell. Kaparehong taas presyo ang gagawin ng mga nasabing kumpanya sa Huwebes, June 26. Ayon sa Department of Energy, staggered ang taas presyo para hindi masyadong mabigatan ang publiko, lalo na't sunod-sunod na ang oil price hikes nitong mga nakaraang linggo. Nabanggit naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang gobyerno na magbigay ng fuel subsidy bilang tugon sa pagtaas ng presyo. Mahigit 200 Filipino workers sa Israel ang nagpahayag ng pagnanais na makauwi sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Gayunman, ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, 76 lamang sa kanila ang nagkumpirma ng kanilang hiling na repatriation mula sa pamahalaan ng Pilipinas. 26 sa mga ito ang kasama sa unang batch na inaasahang darating sa bansa
ngayong Martes habang inaayos pa ang biyahe para sa susunod na 50 OFW na inaasahang makakabalik ng bansa ngayong linggo. Ayon kay OWA Administrator Patricia Kaunan, handang i-repatriate ng pamahalaan ang mga OFW anumang oras nilang gustuhin at may kasamang 150,000 pesos na tulong pinansyal, libreng tiket at iba pang benepisyo. Nagpadala na rin ng mga augmentation team sa Israel at Jordan upang masigurong may sapat na suporta tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan at counseling para sa mga apektadong manggagawa. Tiniyak ngayon ng Department of Migrant Workers na nasa ligtas at maayos na kalagayan ang 31 overseas Filipino workers na na-delay ang flight matapos na isara ang Qatari airspace. Sa mga larawang ibinahagi ng DMW, makikita na kasama ni Secretary Hans Leo Kakdak ang mga OFW sa Doha Hamad International Airport kung saan inaasikaso ang mga ito sa kanilang pangangailangan. Sa updated post ni Secretary Kakdak, kinumpirma nito na nakasakay na sila muli ng eroplano kasama ang mga OFW at bibiyahe na pauwi ng Pilipinas. Handa ang Armed Forces of the Philippines na tumulong sakaling kailanganin na i-repatriate ang mga Pilipino sa Middle East kung lalala pa ang kaguluhan na nag-ugat sa pagitan ng gera sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang tiniyak ng AFP sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Middle East? Aga, tiniyak ng AFP na nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na tumugon sa posibleng repatriation ng mga Pilipino sakaling lumala nga ang tensyon sa gitnang silangan, partikular yan sa Iran at Israel. Ayon sa AFP, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at handa silang kumilos base sa direktiba ng national government. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan nating naapektado sa lugar. Sabi ng AFP spokesperson Colonel Prancer Margaret Padilla, nakahanda ang lahat ng kanilang asset kung sakaling kakailanganing i-deploy. Pero depende pa yan sa deployment plan na isasagawa. Samantala, bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan, tiniyak din ng AFP na laging nakahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng agarang tulong saan man at kailanman kailanganin sa bansa. Diyan mo ang latest mula dito sa Villamor Air Base. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pansamantalang kinansela muna ng Philippine Airlines ang ilan sa kanilang mga flights na patungo sa Middle East base sa advisory na inilabas ng PAL. Kabilang sa mga canceled flight ngayong June 24, ang Manila to Doha, gayon din ang balikang flight pa Dubai at Riyadh. Habang kanselado rin bukas, June 25, ang Doha to Manila route. Ang mga apektadong pasahero ay pinapayuhan na mag-monitor sa official channel ng Philippine Airlines para sa mga update. Muling binuksan ng Qatar ang kanilang airspace matapos ang pansamantalang pagsasara noong Lunes bilang tugon sa missile attack ng Iran sa US Al-Udeid Air Base malapit sa Doha. Kinumpirma ng mga opisyal ng Qatar at Estados Unidos na na-intercept ang halos lahat ng missile mula sa Iran kaya walang nasawi o nasugatan mula sa pag-atake. Matapos ang insidente, inanunsyo ng Qatar na ligtas na muling ipagpatuloy ang lahat ng operasyon sa himpapawid simula Martes. Inihayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na walang agreement kaugnay sa ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunman, sinabi ng Foreign Minister na kung ihihinto na ng Israel ang agresyon nito sa Iran, ay handa rin umano ang Iran na tumigil na sa mga pag-atake. Inaasahang maglalabas ang Iran ng pinal na desisyon kaugnay ng kanilang military operation sa mga susunod na oras. Taliwas ito sa naunang total and complete ceasefire na inanunsyo ni US President Donald Trump. Ayon kay Trump, pumayag na umano ang Israel at Iran sa tigil putukan matapos ang 12 araw na digmaan. Ang ulat tungkol sa ceasefire
ay kasunod ng pag-igting ng tensyon sa Middle East matapos ang pag-atake ng Iran sa military bases ng US sa Qatar bilang ganti sa pagpapasabog ng Estados Unidos sa nuclear sites ng Iran. Sa gitna ng usapan ng tigil putukan, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena sa iba't ibang bahagi ng Israel matapos ma-detect ng Israel Defense Forces ang mga missile mula sa Iran. Ayon sa IDF, nakadeploy na ang Israeli Air Force upang i-intercept ang mga naturang missile na patungo sa teritoryo ng Israel. Hinimok ang publiko na mahigpit na sundin ang mga utos ng Home Front Command para sa kanilang kaligtasan. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon sa Marawi City. Namahagi ng kagamitan ang Pangulo sa ilang eskwelahan doon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Temporary Learning Space o TLS sa Barangay Sagunsongan sa Marawi City sa Lanao del Sur. Ang TLS ay isang emergency education initiative na inulunsad matapos ang pinsalang idinulot ng Marawi Siege noong 2017. Sa pamamagitan nito, nagtayo ng mga makeshift classrooms sa mga lugar na ang kanilang eskwelahan ay nasira. Ayon sa Pangulo, maililipat agad ang mga estudyante sa bagong gusali. Yung pangalawang pinuntahan natin, yun ang bago. That will be able to house up to 9,000, almost 10,000 students doon sa mga bagong building. Malapit na matapos, kaunti na lang. Maglalagay na lang ng perimeter fence, pwede na dalhin yung mga bata doon. Sinaksihan ni PBBM ang pagkakabit ng donasyong satellite internet unit para magkaroon ng maayos na internet connectivity ang mga estudyante at guro. Bukod rito, nabigyan rin ng satellite internet ng Bangon Elementary School, Baracarat National High School, Angoyaw National High School at Kabasaran Primary School. Namahagi rin ang Office of the President ng school bags na may lamang school supplies sa lahat ng TLS enrollees. Pinuntahan rin ng Pangulo ang Marawi Port. Iniutos niya ang pagtatayo ng karagdagang pantalan sa Lake Lanao upang mas makatulong sa mga munisipalidad na nakapaligid rito. Binisita rin niya ang Marawi General Hospital. Inaasahan ni PBBM na mabubuksan ito sa publiko sa Agosto. Naniniwala ang Pangulo na mas mapabibilis na ngayon ang rehabilitasyon ng Marawi City sa tulong na rin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ngayon na-involve na sa ang BARM para sa funding, para sa lahat ng kailangan ng para i-accelerate na natin itong reconstruction and rehabilitation ng City of Marawi. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Doon ipinresinta sa Pangulo ang mga nasabat na illegal na droga, kabilang na ang tinaguriang floating shabu. Mula sa Malacanang, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, may ibinigay bang direktiba ang Pangulo dyan sa mga nasabat na floating shabu? Yes, agad dapat matiyak na hindi na maibabalik pa ang nakuhang illegal na droga sa black market o street market. Ito ang pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang tignan itong mga nakuhang shabu na nakitang palutang-lutang sa ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bunga ito ng kanyang direktiba na mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Suwestyon ng Pangulo, ipakita sa media ang pagsira sa illegal drugs. Dadalhin ang mga nakuhang shabu sa Kapas Tarlac bukas para sa disposal. 9.48 billion pesos ang kabuang halaga ng floating shabu. Ayon sa Pangulo, mas pinapatibay ng administrasyon ang prevention at rehabilitation sa paglaban sa illegal na droga. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Target ng National Council on Disability Affairs na masimula na ang pilot testing ng Unified PWD ID System sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, magsisimula ito sa 35 lokasyon sa bansa kabilang na ang Metro Manila. Narito ang report ni JP Nunez. Isang disenyo na lang ng ID ang gagamitin ng mga person with disability o PWD sa susunod na buwan.
Ito ang target na magawa ng National Council on Disability Affairs o NCDA upang solusyonan ang issue ng paggamit ng peking PWD ID dahil sa iba't ibang itsura nito na ini-issue ng mga local government unit. In terms of authenticity, sa isang establishmento, mahirap po nating malaman kung authentic ito dahil magkakaiba nga ng disenyo. So ang layunin po ng ating Unified ID System is para po tayo magkaroon ng iisang design lamang, iisa lang din po ang issuing authority. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga lugar na sisimulan ang pilot implementation ay sa Maguindanao del Norte, Dagupan, San Carlos, Urdaneta at Alaminos sa Pangasinan, Solano sa Nueva Vizcaya, San Rafael, San Jose del Monte, Ubando at Maykawayan sa Bulacan, San Mateo, Teresa at Antipolo City sa Rizal, Santa Rosa at Pila sa Laguna, Carmona, Cavite, Daet, Camarines Norte, Calibo, Aklan, Candihay, Bohol, Malaybalay, Bukidnon, Coronadal at Suralya sa South Cotabato, habang dalawang syudad naman sa Metro Manila, ang Muntinlupa at Pasay City. Titiyakin naman ng NCDA na hindi basta mapepeke ang mga bagong ID na kanilang i-issue. Ito pong physical ID ito ay meron po itong RFID na mahirap po na ma-fake. Pati po yung mismong material po niya, mahirap po siyang i-fake. Kapag nagpa-register online ang mga PWD, maaari na silang magkaroon ng digital copy ng ID mula sa bagong sistema. 3 buwan naman bago makuha ang kanilang physical na ID. Ang PWD ID ang ipinepresenta ng mga PWD upang maka-avail sila ng 20% discount sa iba't ibang mga serbisyo alinsunod sa Republic Act 10754 o ang Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disability. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Land Transportation Office o LTO na paiigtingin nito ang kampanya laban sa mga sasakyang walang rehistro at mga sasakyang hindi naligtas gamitin sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, sisimulan ang kampanya sa Agosto at maaring kumpiskahin ang mga sasakyang may expired registration o may sira tulad ng basag na windshield, kalbong gulong, labis na usok o matinding pinsala sa katawan ng sasakyan. Kasama ring huhulihin sa kampanya ang mga driver na may expired na lisensya at pagmumultahin ang mga lalabag. Layunin ng hakbang na ito na mabawasan ng 35% ang mga aksidente sa kalsada bago matapos ang 2028, alinsunod sa Philippine Road Safety Action Plan. Inaasahan na ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy ang prayer for dismissal ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment complaint. Ayon naman sa isang House Prosecutor, isang opsyon para sa kanila ang hindi nasagutin ang impeachment response ni VP Sara. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nakatanggap ng kopya ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives ilang minuto bago mag-alas 4 ng hapon ng Lunes, June 23. Sa nasabing dokumento, pinadidismiss ng kampo ni VP Sara sa Impeachment Court ang impeachment complaint dahil paglabag umano ito sa 1-year bar ng saligang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa impeachable official. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, delivered ang dokumento sa Kamara ng isang mensahero mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm, ang bumubuo sa defense team ni VP Sara para sa impeachment trial. Giit naman ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, isang tugon ang inihain ng kampo ni VP Sara sa impeachment court pero hindi ito ang nararapat. Inaasahan na rin nila ang prayer for dismissal ng pangalawang Pangulo. Para naman kay House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, normal na proseso ang impeachment reply ni VP Sara. Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng
non-extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. Pero ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na isa ring House Prosecutor, may iba pa silang opsyon. It's an option for the prosecution not to file a reply if we think that it's unnecessary. Pinag-aaralan na ng House Prosecution Panel ang susunod nilang hakbang matapos ang impeachment reply ni VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, isang House Prosecutor, na pinag-aaralan na nila ng House Prosecution Panel ang impeachment reply ni Vice President Sara Duterte. Partikular na sa mga alegasyon nito kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, kailan inaasahang maghain ng tugon ang House Prosecution Panel sa impeachment reply ni VP Sara? Ella, naglabas na rin ng kumpirmasyon si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, isang House Prosecutor na nakakuha na sila ng kopya ng answer ad coelam o impeachment response ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kahapon araw ng Lunes, June 23. Sa pahayag ng House Prosecutor, pinag-aaralan na ng buong prosecution team ang bawat aligasyon na nakasaad sa tugon ng Vice Presidente sa writ of summons ng impeachment court. Dagdag pa ng mambabatas, maghahain sila ng tugon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang answer ad coelam. Hanggang June 30 ang deadline sa House Prosecution Panel ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa ring House Prosecutor, na anuman ang maging hakbang ng kampo ni VP Sara, tuloy-tuloy lang ang kanilang mga paghahanda. Dagdag pa nito, titiyakin nilang hindi ito makaapekto sa pagpresenta nila ng kanilang mga ebidensya oras na mag-umpisa ang paglilitis sa Vice Presidente. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosa Licoz. Naghain ng motion for reconsideration o apila si Manila 6th District candidate Joel Uy at Duterte Youth Party List sa Commission on Elections o COMELEC and Bank. Binigyang diin ng mga ito na nagkamali ang COMELEC 2nd Division sa pagdesisyon sa kanilang kaso. Narito ang report ni Dante Amento. Bago mapaso ang 5 araw para maghain ng apela sa Commission on Elections o COMELEC and Bank, nagsumite ng kanya-kanyang motion for reconsideration si Manila 6th District Congressional Candidate Joey Chua Uy at ang Duterte Youth Party List kahapon. Ayon sa abogado ni Uy, unang-una ay depektibo ang petisyon ni Congressman Benny Abante laban sa kanyang kliyente dahil naihain ito nang wala na sa panahon kaya dapat lang na i-dismiss. Kami po ay optimistic na i-reverse ng COMELEC and Bank ang pasya ng 2nd Division sapagkat procedurally ang aming pong tingin defective po ito dahil nga sabi namin sa ilalim ng ating batas ang mga ganitong klaseng petisyon para i-declare na void o cancel ng COC ay maaari lamang ma-file within 25 days after filing of COC. October po kasi nag-file ng COC si Kong Joey. Naninindigan din ang kampo ni Uy na siya ay natural-born Filipino citizen alinsunod sa 1987 Philippine Constitution at naniniwala silang mananalo sa kaso. Nakalagay po yan sa ating 1987 Constitution na yung mga ipinanganak before 1973, ibig sabihin during the effectivity of the 1935 Constitution, they are deemed natural-born citizen. Si Uy ay nanalo bilang kinatawan ng 6th District ng Maynila noong nakaraang halalan pero kinansila ng COMELEC 2nd Division ang kanyang kandidatura dahil sa issue ng citizenship dahil hindi umano siya natural-born Filipino citizen. Samantala sa kanila namang motion for reconsideration, binigyang diin naman ng Duterte Youth na nagkamali ang COMELEC 2nd Division sa desisyon nito na walang bisa ang kanilang registration dahil sa kawalan ng publication at hearing bilang bahagi ng requirement sa kanilang application for registration.
Ayon sa grupo, sa ilalim ng Party List System Act, ang COMELEC ang dapat mag-publish sa dalawang pahayagan ng petition for registration at hindi ang aplikante. Bigo din umano ang petitioner na patunayan ang kanilang mga aligasyon. Hiling ng Duterte Youth na baliktarin ng COMELEC and Bank ang desisyon ng kanilang dibisyon noong June 18 at iproklama sila bilang isa sa nanalong party list para sa 20th Congress na nakakuha ng 3 pwesto. Sabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang special treatment sa kaso ni Uy at Duterte Youth. Dadaan pa rin ito sa normal na proseso ng paghawak ng petisyong nakahain sa komisyon. Kinakailangan kung ano yung tunay na proseso, yung po yung gagawin natin at regular na proseso sa komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lamang mga insidente at krimen ang maaaring itawag sa Hotline 911. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ilulunsad nila ang Unified 911 kung saan maging ang mga may problema sa mental health ay maaaring itawag sa naturang hotline. Ang detalye alamin natin kay Leia Ilagan live. Leia, dito sa Hotline 911, mayroon ba silang makakausap na mga eksperto na makakatulong doon sa mga may mental health problem? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong mga trained professionals o counselors mula sa National Center for Mental Health ang i-deploy para magbigay ng psychosocial support. Isang lamesa aniya sa 911 Command Center ang nakalaan para sa mental health intervention sa 50,000 calls daw sa isang araw na natatanggap ng 911. Nasa 2% aniya dito ay tungkol sa problema sa pag-iisip. Sinabi ni Secretary Remulla na mag-i-invest ang gobyerno para sa communication equipment, police vehicles at fire truck para mapabilis naman ang response time at first responders. Ang nationwide implementation ng Unified 911 ay target ilunsad sa Agosto hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Bukod sa mental health issue, maaari din daw itawag sa Unified 911 hotline ang insidente ng krimen, health emergency, sunog at kahina-hinalang aktibidad. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Kinumpirma ng Department of Health na wala pa rin kaso ng bagong COVID variant na NB181 o Nimbus variant sa Pilipinas. Ayon sa DOH, wala pa rin namang nagbabago sa sintomas kahit pa naging bagong variant ito, subalit preventive measure pa rin ang patuloy na paalala ng ahensya. Narito ang report ni Mia Alonzo. NB1.8.1 o Nimbus variant na kinilala rin sa tawag na razor blade throat variant. Isa itong bagong COVID-19 subvariant na kumakalat sa ilang bahagi ng mundo, partikular na sa Estados Unidos at Southeast Asia. Ayon sa Department of Health, ang razor blade throat variant ay isang subvariant na nanggaling sa Omicron na hindi naman nagkakaroon ng severe symptoms. Yung sinasabi na sintomas, no, so pati yung description na sabi razor blade, no, yan po ay dahil marami sa mga naghalimbawa ng sintomas na yun ay galing sa isang kultura na ang kanilang niiisip ay razor blade. Ngayon, ibig sabihin ho ba yun yung pakiramdam? Iba-iba ho kasi yung reports, but what is clear is wala pong bagong sintomas. Ganun pa rin po yung sintomas ng variant na ito. Bukod sa razor blade throat o matinding pananakit ng lalamunan, ilan sa nananatiling sintomas nito ay fatigue, lagnat, pagbabara ng ilong, ubo, pananakit ng kalamnan at pagsusuka. Ang importante, hindi po nagkakaroon ng DSAT. Pagka gumagamit or desaturation, nagkakabit tayo ng pulse oximeter sa mga daliri natin. Tapos titignan natin, ang target natin 98 pataas, no, percent oxygen saturation. Noon, nung unang panahon, yung alpha variant, yung delta variant, bumabagsak yan, bumababa ng 60, tapos nag-i-intubate, tapos sa kasamaang palad nawawala. Hindi po ganon si NB181, hindi nagkakaroon ng oxygen desaturation. Ayon pa kay Health Assistant Secretary Albert Domingo,
Tuloy-tuloy pa rin naman ang isinasagawang sequencing o pagbabantay ng ahensya sa lumalabas na bagong variant. Nagbago lamang ang strategy dahil hindi na aniya kasi praktikal na magkaroon pa ng widespread tests dahil ang COVID ay para na lamang ubo at sipon. In fact, ang ating surveillance method, kasama na po siya dun sa binabantayan sa panahon ngayon, yung ating wild diseases. Si letter I sa WILD, influenza-like illnesses or malatrang kasong sakit. Pati si COVID-19 or formerly SARS-CoV-2, nandun rin po. Si SARS-CoV-1, nandun rin po si MERS-CoV. Kasama na siya dun sa pamilya ng mga diseases na nagiging sanhi ng trangkaso. Ayon pa sa opisyal, kadalasang nagkakaroon lamang ng COVID-19 testing kapag may pagtaas ng kaso o may pasyenteng may malubhang sintomas. Tiniyak naman ng ahensya na sa mga naging sample, wala pang natutukoy na kaso ng Nimbus o razor blade throat variant sa bansa. Gayunpaman, dahil respiratory virus pa rin ito, hinihikayat ang voluntaryong pagsusuot ng face mask, lalo na para sa mga bata, matatanda at may mahinang resistensya. Dagdag pa nito na mayroon pa ring proteksyon ng maraming tao mula sa mga bakunang ibinigay noong kasagsagan ng COVID. Ang ating vaccination, tama po yan sa risk assessment ng World Health Organization na aming tinitignan at binabasa rin. Ang ating proteksyon laban sa NB181, protektado pa rin ho tayo kahit ang bakuna natin is yung dati pa. Ipinaliwanag pa ng opisyal na kahit mawala na ang antibodies, may cell-mediated immunity pa rin ng tao. Ito ay dahil may memorya ang immune system na kayang tandaan ng virus at labanan ito kung mabalik man. Para sa mga hindi nabakunahan, sinabi ng ahensya na mataas ang vaccination rate sa Pilipinas, kaya napapaligiran sila ng mga bakunado kaya hindi ganun kadaling mahawa. Kung gusto niyo po for peace of mind, pwede ho naman kayong mag-testing rin. Merong mga available na COVID test. Tumingin ako dun sa mga drugstore, personal experience, nag-range yung presyo from 200 to 300 pesos per test. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ang dalawang motorcycle rider matapos magbanggaan ang tatlong motorsiklo sa Bacolod City. Nilapatan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue ang natamong injuries ng dalawang rider. Narito ang report ni Lizelle Nael. Pananakit at pamamaga ng kanang paa ang tinamong injury ng 50 anyo sa motorcycle rider. Gasgas naman sa kanang tuhod ang natamo ng isa pang motorcycle rider na edad 28 anyos. Ito'y matapos magkarambola ang tatlong motorsiklo sa Lexington Corner Gallo Street, Bacolod City alas 10 ng gabi, June 20. Agad na tumugon sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office Bacolod ang UNTV News and Rescue Team upang rumisponde sa naturang insidente. Kaya mo yata, sir? Nagkabanggaan ang dalawang motorsiklo sa intersection at sumalpok din ang isa pang motorsiklo na nagdulot ng karambola ng mga ito. Nadatna ng timang dalawang rider na nakaupo sa gutter habang iniinda ang kanilang injuries. Agad namang binigyan ng paunang lunas ng grupo ang dalawang pasyente sa pamamagitan ng paglalagay ng dressing at benda dito. Matapos ang first aid treatment ay tumanggi nang magpadala sa ospital ang dalawang rider. Samantala, wala namang natamong injury ang isang rider. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaloob ng mga makeshift tent ang Iloilo Provincial Government sa isang nasunog na paaralan sa lalawigan. Ang mga tolda ay magagamit ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral habang wala pang naitatayong bagong classroom. Narito ang report nila Lane Moreno. 21 customized makeshift tent classrooms ang ipinagkaloob ng Iloilo Provincial Government sa 3 paaralan sa lalawigan. Ito ay sa ilalim ng programang Bulig Eskwela sang Probinsya. Kabilang sa mga binigyan ang Alimbudsia National High School na nasunugan ng 14 na classroom 2 linggo bago ang muling pagbubukas ng klase.
Pansamantalang sa mga learning spaces muna ang mga estudyante habang ginagamit rin ang ilang bakanteng kwarto. Binigyan rin ng tent ang Ardemil National Comprehensive High School sa Ahoy na kulang sa silid-aralan. Maging ang Leonora S. Salapanta National High School Extension sa San Miguel na nasa liblib na lugar. Ang makeshift classroom ay nakadesenyo tulad ng isang standard classroom. Duman ito sa ilang buwang pagsusuri ng Provincial Engineer's Office at tinest kung kayang tumagal sa init ng araw, ulan, bagyo at hangin. Based siya sa standard classroom dito sa Philippines. Ginpataasan naton ang ceiling with thermal insulation na siya. And each unit also comes with an electrical components. Mayroon itong thermal insulation, lagayan ng electric fan at ilaw. Kapag may mga kalamidad, maaari din itong gamitin na evacuation center. Bawat paaralan ay binigyan ng manual para sa installation at maintenance nito. Ipinakita rin sa kanila kung paano ito itayo at ang kanyang mga features. Ang makeshift classrooms nga ni is dual purpose siya, no? Kaya we can use this as temporary shelters during the typhoons and other calamities. Naagyan na niya sang bagyo, sang ulan, sang init, sang hangin, and yet the tent classroom still stood strong, no? Almost 6 months. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Niyanid ang magnitude 6.4 na lindol ang katimugang bahagi ng Pilipinas ngayong Martes ng umaga. Base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumama ang lindol kaninang 9:58 a.m. sa bahagi ng 359 kilometers silagan-silangan ng Banganga, Davao Oriental. Sa kabila ng malakas na pagyanig, wala namang naiulat na pinsala o nasawi at wala ring inilabas na tsunami warning matapos ang lindol. Pinahintulutan ng US Supreme Court si US President Donald Trump na i-deport sa ibang bansa ang ilang migrante kahit hindi ito ang kanilang pinanggalingang bayan. Pinawalang bisa ng korte ang utos na dapat bigyan ng pagkakataon ng mga migrante na ilahad ang posibleng panganib sa kanilang kaligtasan sa mga bansang pagdadalahan sa kanila. Mariin namang tinutulan ng tatlong liberal na mahistrado ang naturang desisyon ng Korte Suprema. Binatikos din ito ng human rights groups at sinabing banta ito sa buhay ng mga migrante. Mahigit sa 150 milyong residente sa Eastern United States ang nakararanas ngayon ng heat alert. Ayon sa National Weather Service, mahigit sa 250 daily temperature records ang posibleng maitala ngayon at bukas sa mga syudad ng Boston at Philadelphia, gayon din sa mga karatig na lugar. Nagbabala din ang ahensya sa mga heat-related illnesses gaya ng heat stroke lalo na sa mga matatanda at may mga pre-existing condition. Samantala, mahigit sa 100,000 tahanan naman sa Ohio, Pennsylvania, New York at New Jersey ang nawala ng kuryente sa gitna ng sobrang init na temperatura Lunes ng hapon sa Amerika. Inaasahan magpapatuloy ang heat dome sa US Eastern States hanggang Huwebes. Nalalapit na ang pagtatapos ng ikatlong season ng UNTV Volleyball League. Kaya binigyang pagkilala ang mga natatanging koponan at individual na nagpakitang gilas sa buong season. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. February 9, 2025 nang opisyal na magsimula ang UNTV Volleyball League Season 3. At sa pagbubukas nito, 8 koponan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nakilahok para sa misyon na Win in Sports, Win for Charity. Matapos ang ilang buwang tapatan ng bawat koponan, nakuha ng rookie team na NCMH Wellness Warriors ang 8th place. Sinundan ng NHA Home Masters sa 7th place. Malaking bagay po yan sa amin, sir. Considering na ang aming pong hospital is mostly charity ang aming mga pinikater na service users. So any amount that's given by the organizers, which is 50,000, napakalaking bagay at napakalaking tulong po sa amin.
Ang DFA emissaries naman ang nagtapos sa ika-6 na pwesto ngayong season, habang nasa ika-5 pwesto ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Malaking tulong to. Anything will be a good assistance to our projects. Dahil we are a small group lang naman with limited resources, so anything is most welcome. Especially for our medical requirements ng members namin. Bawat benepisyaryo ng mga nabanggit na team ay makatatanggap ng 50,000 peso grant na tax-free. Samantala, pumwesto sa 4th place ang Comelec Suffragettes at ang AFP Lady Gunnar ang nagkamit ng bronze medal ngayong season. Malaking tulong yung pondo na mapupunta sa AFP Educational Benefit System. Ito ay makakatustos ng pag-aaral ng mga grantees ng AFP EBSO, particularly yung under the program of the UNTV. 150,000 peso grant ang makukuha ng napiling benepisyaryo ng Comelec, habang 300,000 peso grant naman sa benepisyaryo ng Lady Gunnar. Bukod sa mga kupunan, binigyang pugay din ang mga individual na nagpakita ng kakaibang talento at kontribusyon sa kanilang mga team at sa kabuuan ng liga. Tinanghal na Best Libero si Rachel Andigia mula sa AFP Lady Gunnar. Kinilala rin bilang Best Setter si Jane Yumang ng Comelec Suffragettes. Best Open Spiker at Best Server naman ang inuwi ni Mila Ronquillo ng PNP Lady Patrollers. Kinilala rin ang team captain ng NCMH Wellness Warriors na si Sandra Ahon bilang Best in Sportsmanship. Habang ang Newcomer of the Year ay ibinigay kay Michelle Agton ng PhilHealth Consulta Health Insurers. At ang Best Import ay napunta kay Sergeant Iya Yongko ng AFP Lady Gunnar. Hindi naman nagpahuli at hakot award si Fire Officer Tugang Abellana mula sa BFP Lady Firefighters na tinanghal na Best Opposite Spiker, Best Scorer at Season MVP. Magpapatuloy ang dedikasyon ng mga lingkod bayan hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi maging sa pagpapaunlad ng kanilang mga talento sa volleyball court. Kaya abangan ang do-or-die match ng BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers sa darating na linggo, June 29, live sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na sa June 25 ang unang laban para sa UNTV Cup Executive Face-Off ngayong 2025. Kahapon, pinulong nina UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang mga representative ng bawat government agencies. Ipinaliwanag sa mga ito ang magiging programa sa opening ng season at ilang mga paalala sa magiging laro, partikular na ang mga ruling sa FIBA na siyang sinusundan sa paglalaro ng basketball. We are inviting you to watch the UNTV Executive Face-Off starting on June 25 at Amoranto Stadium at 2 o'clock p.m. See you there. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 6 na nagsasabi, kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. At yan ang mga
mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.